Isang masayang araw po. Mga kambing, nag-aabang na uling lumabas. Ito pong mga kambing, patuloy kaming nagkakapon. Bali, 12 na po sa ating mga lalaki ang nakapon. Ayan. Masipag mamulot ng tirang sapal. Ito naman po yung tupa, mga pinakahuling umanak. So isang dumalaga na lang po ang hindi na anak sa ating mga tupa. Yung 4 na inahin ay nakapanganak ng lahat. Pero yung una nga po ay patay ang naging anak. So ayan po siya, 3 days old po ngayon yan. At ito pong ating kulungan ng mga litsunin. Yan po, maluwag. Tumawag po si Ka-Farmer Engel na mag-advance deliver daw po ako. Kaya sa 28 po natin dito, 12 na yung nahuli. 10 pong malalaki at 20 kilos yung ating ihahatid. Kaya 16 na lang po ang natira sa ating mga 28 na alaga rito. So yan po ang ating lagay ng mga litsunin. Pasyal po tayo dun sa unahan. Pakita ko nakasakay na yung aming mga ihahatid. Ito po ang mga nahuli natin na siyang i-deliver ngayong umaga kay Ka-Farmer. So ang improvement po natin ay linakihan ko na yung kulungan na ating pandala. Iniiwan ko na yung pinakamaliit na kolong. Kaya ayan po, kasyang 4, maluwag sila dito sa malaking kolong. At pinalagyan ko po ng sako na pambubong para kahit na sa summer ay hindi po sila bilad na bilad sa biyahe. Ang gagawin na lang po niyan ay paliliguan muna ang mga ito para maginhawa po ang kanilang katawan. Traffic man ng kaunti sa biyahe ay hindi po sila masyadong init sa biyahe papunta kay Ka-Farmer. Kasi po, mga 40 kilometers ang ating tatakbuhin at inaabot po minsan ng mahigit 1 oras. So yan po, paliliguan lang mga ito at lalakad na tayo. Naubos na po natin yung nasa first winning growing pen. Ay dito naman tayo kukuha ng mga pandeliver. Ito po yung mga anak nang galing dito sa ating Sampaloc area. So 46 po ang mga ito. Pero yun yung mga babae ay pipili tayo para magkaroon po tayo ng ibang lahi. Yun pong first and second growing pen kasi natin ay nakunan na natin ng mga gagawing breeder. May nag-comment nga po, nakunan daw ng pang-breeder si Kalinga. May mga anak na po si Kalinga na nakapila dun sa ating 16 na napili. Kaya lang po, para ma-diversify ang bloodline ng ating mga alaga, kaya kukuha rin po tayo dito sa mga anak ng ating QB Crossberg na galing Candelaria. Ay, ito po palang mga ito ay mga galing Lucena. Yung pong mga galing Candelaria natin ay yung nasa Rabitan. Kaya ang isa ko pa nga pong binabalak ay baka mag-swap muna tayo ng barako. Yan po si Mr. Third. Ang ibigay muna natin sa matatanda. At si Mario, ang ibigay ko naman dito para itong mga QB Crossberg po natin
ay malahian pa ng durok. Or pwede pong dagdagan ko na lang ang mga babae natin dito at itong ating mga cubic crossberg na nandito ngayon, 4 po sila, ay itawid natin dun sa consolidated pen kung nasaan si Mario. So yan po. Itong mga huling biik ay iwawalay na rin natin. Sasama na po sa kanilang mga ati at kuya dito sa tawid na pen. Ready na rin po para maawat ang mga ito. Malalakas na silang kumain. Mas masustansya po yung magiging bigay natin ng sangkap ng sapal dun sa kabila compared po sa mga kinakain ng kanilang mga inahin. So yan po, napaliguan na ang ating mga ihahatid. Biyahe na tayo papunta kay Ka-Farmer. Dito na po tayo sa Lechonan. May kaunting delay gawa ng may construction. Kailangan po muna takpan yung PVC gawa ng mababasag pag sinagasaan. Pasyal muna tayo sa paglalagyan. Meron pa po yung mga dinala natin nung nakaraan. Malalaki. Ito po ay hindi natin baboy. So, balik po tayo. Malamang ay natabunan na yan. Pwede na nating daanan. Ito po yung dating istaka ng uling na ginagawang kainan. Ibalik po tayo sa pickup. Natabunan na po ang construction. Nakabalik na po ako ng farm at ito yung mga natira nating baboy nga dito sa ating first winning growing pen. So halos nahati po ang laman ng ating first winning growing pen. At baka next week ay magpa-deliver uli si Ka-Farmer para naman sa Easter. So ngayon po ay balik tayo dito sa ating second breeding pen na may nakuha na po uli akong supply ng Respisure, kaya aagahan na namin ang paggawa. Hindi ko na po hintayin ang after Holy Week. Bukas lang ay gagawin na po namin itong mga biik. So ito po yung ating growing pen number 4. Pagkatapos pilian ng mga alaga natin sa Sampaloc, ito naman po ang ating isusunod. Pero bukas, ang trabaho po namin ay yung mga biik natin dito sa expansion area ng winning growing pen, ay ng second breeding pen po, ay atin ang kakapunin, tuturukan ng ivermectin at ng Respisure. At makamahal na araw naman po, yung malalaki, ang tuturukan natin ng hog cholera vaccine, sabay walay na. So yan po ang ating mga alaga dito sa may likod ng farm. Maganda naman po ang panahon dito sa Pampanga, makulimlim, pero hindi pa po talaga naulan. Naambon po ng manipis na manipis, pero hindi talaga sufisyente para mamatay man lang po ang alikabok. So yan po, tuyong-tuyo ang aming lupa rito. Yan po si Patik.
medyo namayat sa kanyang pagpapadede, pero maganda pa rin naman po ang katawan. At dito po sa ating original area ng second breeding pen ay may mga umanak ulit tayong mga inahin. Ayun po ang isa. Dahil galing na po ako sa labas, hindi na po ako papasok ng pen. Next time ko na lang po ipakikita ng malapitan sa inyo ang ating mga alaga pa. At yung isa po ay dito lang. Ito po makukuha natin ang medyo malapitan. Gawa ng kahapon umanak, dito lang po sa may painuman. Ayan po siya. Yung isa pong anak ay maliit na maliit. Mahinang mahina na kanina kaya pinatay na po ni Lito. So yan po. Ito ang buhay niyang biik. May isa pong missing. Siyam daw po lahat yan. Kahapon, nagpakain lang sila. 8 na lang pagbalik. Kaya nga lang po, yung isa ay mahina, kaya inalis na muna ni Lito. Ayan po si Rocco, may naamoy na naglalandi dito, kaya sabi kay Lito, itawid na muna. Yun lang naman po ang aming gate na pinagpapatawiran kay Rocco. So dito po na siya ng mga 3 araw. Pagkatapos po ay tatawid na uli siya sa kabila. Si Puti ang Tiyan, dun pa rin po sa sulok nagpupwesto. Pitan po natin, mag-iisang linggo na po ang kanyang mga biik. 5 days po yata ngayon ito. So ayan po si Puti ang Tiyan. Hindi lang 5 days ito, malalaki na po yung ano niya. Baka may 1 linggo na po itong mga biik ni Puti ang Tiyan. So ayan po, 6 sila. At meron pa po tayong mga heavy pregnant sa ating mga inahin dito. At meron din po yung mga bagong kasta na siguro ay 1 month old po, ay 1 month po sa pagkakakasta. Gawa ng dito nga po natin kinuha yung mga inawat nating mga biik. Kaya magsusunod-sunod po uli yan ang pag-anak ng mga inahin natin dito. Yun po ang pinaka-advantage nung ganyang nakagala sila, kasama po ang bulugan. Basta po naglandi ang inahin, ay sigurado siyang makakastahan. So yan po ang lagay ng ating mga alagang baboy. At ayan po, ang ating mga tupa naman, papunta na dito sa may likod. Dito po sila madalas sa tumambay at namumulot po. Hindi lang ng mga tirang damo na ibinibigay sa ating mga alagang baboy, kung hindi pati po yung kanilang mga tirang sapal sa paghahalo. Tinataob po ang drum at sinisimot po ng ating mga tupa. So yan pong mga tupang ito ay yung ating mga kinapon. So maliliksi naman po silang lahat. Wala namang epekto yung sa kanilang kalusugan sa pagkakakapon. Kaya nga po itinuloy ko na ang paggawa pati sa ating mga kambing. So titignan ko po kung mas mabilis at mas malaki aabutin ang ating mga tupa. Gawa ng nakapon na nga po sila. Yung mga kambing po natin ay 12 na yung aming nakapon. May malalaki po at may mga bata. So hopefully po ay wala ring ill effect sa ating mga alagang kambing ang pagkakakapon sa kanila, at tuloy-tuloy na po namin gagawin sa mga basbata pang kambing. Pero suggest ko po sa pagkakapon, yung mga more than 2 months old po siguro. Kasi ito pong mga tupa,
Batang-bata pa ang mga ito, wala pa pong 2 buwan, mas mahirap pong kapunin at napakaliit pa ng balls. Yung pong mga kambing na medyo halos gatuhod na nung aking kapunin itong mga nakaraan, ay mas madali po siyang gawin. Hindi naman po madugo. So, wag lang po siguro yung talagang matanda ng kambing at baka maging madugo na yung ganon. Ang style ko po ng pagkakapon sa kanila ay parang sa baboy din. Single slit sa labas, pagkatapos po, double slit ang loob. Tuloy-tuloy po ang ating pagbabakod dito sa dating large breeding pen para po maitawid na natin yung mga dumalaga. Yung pong mga dumalaga ay nandyan sa original area ng consolidated. So magtatawid po tayo dyan ng mga ikakal nating inahin. Kaya po ang ay dito namin dalhin muna ang mga dumalaga. Total itong area pong ito ay may painuman na. Meron na rin pong paliguan dun sa may likod at malawak po ang shade na ibinibigay ng malaking balete tree. So i-adjust lang po namin itong putol. Yung tansi ay gagalaw pa po ng kaunti papunta rito sa kinalalagyan ko para magpantay po ang area nitong isa pang part ng large breeding pen. So ito pong tansing ito ay gagalaw pa ng mga 1.5 meter papunta dito sa may kaliwa. Yun pong nakikita yung lumang window grills ang kanyang dadaanan. Tapos po, shed na lang ang magiging kulang at makakapagtawid na tayo dito ng mga alaga ng pangmatagalan. Pero sa ngayon po, ay itatawid namin yung mga dumalaga basta po na itayo na ang bakod na ito. At dito naman po sa likod ng ating dumalaga pen, ay dito nga nagpwesto yung isa nating inahin na tumakas galing sa consolidated. Dito po siya nagpunta. Ito po yung kanilang paliguan. Umalis po yung mama pig. Malamang siya po yung nasa likod ng bahay ng water pump. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.